Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso sa saysayan. Ayon po sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. Isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasusurprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Tataas yung importation cost. Pero ano siya, dahan-dahan, may konting pick up yan sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs, of course. Magpapasko pa naman, di ba? So, mataas yung palitan, no? So, yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas, yung mga kailangan parusahan, dapat iserve yung hustisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, no? Kasi gutom yung sanggol o yung anak na. Nakuhuli yung, di ba, kaagad? O, nakukulong. Ganun din dapat, pagdating sa malalaking amount. Mahalin mo!